Pag-usapan din po natin itong tungkol sa political dynasty. Ang daming nadismaya dito dahil yung bersyon na ipinasa po ng Kamara de Representantes, parang wala naman nabago. Parang pwede ka pa rin tumakbo, Anday, sa District 1, yung kapatid mo sa District 2, wag na kasi isang distrito parang hindi yata alinsunod dyan sa mga naging talakayan para puksain ang political dynasty sa bansa. Makakausap po natin tungkol sa usapin pong ito ang past President, Philippine Bar Association at Chair ng Movement Against Disinformation, si Attorney Rico Domingo. Attorney Domingo, kamusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Trinidad po ito. Magugulo ng iyong linggo ng umaga. Attorney Rico. Magandang umaga rin na ka-Orly. Nagdadalawang isip kung susuportahan pa nila yung hakbang ng Kamara para sa isang batas na pupuksa sa political dynasty. Ano bang susi nito? Ano bang sa inyong tingin at sa inyong pagkakalam? Ano ba yung dahilan ng pagkakadismaya na ito nila sa ating mga kababayan at grupo? Attorney Domingo. Lalong kinoconsolidate yata ang power at influence ng mga political dynasties, no? Mm-hmm. At ginagawa na nililegalize nila yung ginagawa ngayon nila ng mga dynasties. So yan ang ito'y batas hindi para puksain, kung hindi patas para mas gawing legal ang political dynasty, palakasin. Palakasin. Okay. So yan ay hindi sangayon sa ating saligang batas sa Section 27 Article 2. Kaya mukhang tayo ay nalilinlang dito sa mga panukalang batas na ito at hindi ito tumutugon sa utos ng ating Constitution. Baka alam, meron pa akong, meron din kayo i-share siguro observation dyan sa inaprobahan na yan na sa committee level na anti-political dynasty bill. Ang major proponent yata niyan ay si Congressman Sandro Marcos, Attorney Domingo. Oo, at saka si Speaker Bogie D. So yung dalawang yan na tunay na mga dynastiyo, sila ay miyembro ng political dynasties. Hindi nila makakaila yun. Kaya sila nagpasimuno nito at nakikita na natin na ang pakay ng bill na ito ay palakasin at i-consolidate ang kanilang hawak bilang mga political dynasties. Meron bang maaring gawin sa puntong ito? Lalo-talo na ang sinasabi nila, nakapasa sa committee level, baka pagdating sa plenaryo, eventually maaprobahan din po ito. Paano kaya ito maiwawas to? Dapat bang ating bantayan na rin ang bersyon naman ng Senado, Attorney Domingo? Well, dapat makokonsensya naman ang kasamahan nila. Kung sa Senado yan, makonsensya sila. Tatanggapin ba nila yan? At sa Kongreso ka naman, na about 71% ng mga dinastiya ay nasa Kongreso, matatanggap ba nila yan? Makokonsensya ba nila yan? So, nasa konsyensya na nila yan. At ang taong bayan na magsasabi sa kanila, hindi karapat-dapat ang ginagawa nila. Niloloko lang niya ang taong bayan. Isa dito sa ka-question, okay lang naman basta hindi sa isang distrito. Tapos ito pang isa, pwede na kung halimbawa tapos na si congressman, yung asawa niya ang papalit, basta wag lang silang magsasabay. Parang di ba yun ang isa sa ipinaglalaban dito. Kaya nga dynasty yan dahil pagkatapos ni tatay, si nanay, pagkatapos si nanay, si panganay, tapos si panganay, si bunso, kulo na lang pati yung yaya, pati aso maging kasama sa dynasty, Attorney Domingo. Totoo yan. In fact, itong bill na ito hanggang sa second degree lang. Pati na uncles, aunts, and first cousins and nieces, pwede na. Nephews, no? Mag-ikot-ikot na lang sila. Ano na lang sila. Pagkatapos ng kanilang terms, pwede sila mag-switch, no? So, kalokohan po ito. Kalokohan po ito, Orly. Actually, yung degree, nakausap ko nung kamakailan, siguro 2 weeks ago, si Chairman about Comelec Chairman Henry Garcia, binabagit niya, siguro kung first, second degree, okay na yon. Ang importante, masimulan. Dahil kung
talaga may gustong manggulo, may gustong debatihin pag-aabot na ng 3rd to 4th degree na minsan hindi raw magkakakilala yung mga kamag-anak. So we could probably start sa 1st and 2nd degree. At least meron tayong dahilan para simulan yung pagpigil sa political dynasty. Anong tingin niyo doon, Attorney Domingo? Hindi po yata ako sangayon dyan at ang mga tao hindi sangayon dyan. Because Mhm. dapat pasimulan natin, ang sabi ng Eksakto na. Constitution, iban. Mhm. Iban ang political dynasties, hindi pangungunahan. Mhm. No? So maling-mali yung ang paninindigan na ganun. Mhm. Dapat yung iban ang nakalagay, hindi to regulate. Mhm. Dapat iban, Oo. puksuin ang political dynasties. Hindi mo bibigyan ng space para lumago yan. Kung yan ang proposal ng COMELEC chairman, with all due respect, kalokohan lang yan. Mababal din naman, kaya nga lang para maipatupad ang mabilis, we start with 1st and 2nd degree relatives. Kasi kung 3rd and 4th, doon daw tumatagal eh. Miski na, ganun na, Orly, hindi dapat, umpisa natin ito, 38 years na ito dapat tinama na natin to. Ngayon na lang tayo nagmamadali dahil meron ng clamor mga tao. Dapat noon pa 1987 pa yung batas na yan, ang constitutional provision. Hindi lang ngayon yan. Kaya pag ating patumpik-tumpik tayo at pag ibigahin pa natin ang diwa at ang practical effect ng constitutional mandate, wala mangyayari sa atin. Kasi Alright. alam naman natin kung bakit natin binaba ang dynasty, no? Alam po natin yan, hindi na natin pinapa-argue yan. Alam natin yan. Nakakasama yan sa ating bayan. Alam ng tao yan. At dapat buksuin talaga yan. Buksuin, dismantle the political dynasties. Iyan ang ugat ng ating problema bilang mga bansa. Okay, kung maisasalang ito sa plenaryo, ano kaya magiging alternative, magiging pwedeng gawin ng mga gustong ipairal ang tulad ng binabanggit ninyo, talagang yung sensible, yung makatotohanang pag-ban ng political dynasty, Attorney Domingo? May pagka-radical na konti ito, Ka-Orly, no? Iniisip namin sa aming grupo, siguro dapat yung mga nagsasabing wala naman talagang anti-dynasty bill, wala naman silang ginagawang dynasty, siguro maglahat sila ng isang manifesto in writing and under oath na hindi sila magra-run for political position sa next political contest. Sabihin nila yon, sabihin nila sa tao, hindi kami magra-run, i-ano natin to, i-straight natin itong political dynasty bill natin, pero hindi kami magra-run kasi wala kaming conflict of interest. Okay? Pag sinabi nila yan at meron silang manifesto in writing na sinasabi nilang hindi sila magra-run mismo kahit na yung mga kamag-anak niya na nasa sa dynastiya niya, napakaganda yon. Magandang pasimula yon. Hindi yung kung paikot-ikutan pa natin ang provisions ng bill na yan. You're referring sa lahat ng miyembro ng Kamara o ng Kongreso o Senado at Kongreso. Tama ba yan? Opo, 71% po ng Kongreso, napakarami sa Senate. Kung talaga ang kanilang konsyensya ay malinaw at paninindigan nila ang kanilang laban sa dynastiya, dapat magkaroon sila ng ganong klaseng manifesto na hindi sila mag-run for public office next contest, political contest. Tingnan natin kung talaga silang seryoso at sila ay tunay na mga makabayan na tao. Well, speaking of setting a perfect or a good example nga naman, Attorney Domingo, magandang pasimulan niya ng kasalukuyang Kongreso. Natatalakay po dito. Siguro naman sasama tayong lahat yan. Hindi naintindihan ng karamihan nating mga kababayan ang importansya ng anti-dynasty bill. Nasa constitution na natin yan noong 1987 pa. Hanggang ngayon, 38 years, wala pa. Pinaikot-ikot pa tayo. Okay. Ngayon, Tama po. May tanong lang dito, paano kaya, Attorney Domingo, kung yung version na yon ni Congressman Sandro Marcos and Speaker Bojo D ang ipairal at pumasa, paano kaya ito may papawalang bisa? I think tulad ng kasalukuyang proseso, correct me if I'm wrong, Attorney, pwede itong idulog sa Supreme Court. Opo. In fact, meron kaming petition, if you recall, Orly, as early as March 2022, meron na kaming
meron 24 rather, meron na kaming petition for mandamus along that line na Mhm. iban ang anti-dynasty. Itong bill na ito hindi binaban pinapalakas ang dynastiya. Mhm. Hindi binaban. Nire-regulate nila, pinapaikot-ikot nila at pinapayagan nila ang different layers ng mga kandidato para mabigyan ng legal basis sa kanyang House bill ang kanilang violation of the anti-dynasty provision of the Constitution. So, medyo nililing lang nila ang mga tao. Nililing lang nila ang mga tao. Hindi Oo. dapat natin payagan yan. Isa lang ang lumalabas ngayon. Binabasa ko 'tong mga reaksyon sa YouTube, sa Facebook, na ating palatuntunan na attorney. Parang mahirap na talagang pagkatiwalaan na ang usapin ng political dynasty ay iaalay mo o pababayaan mo sa mga nasa political dynasty. Para kang nagsabi na, Exactly. para kang nakinig sa isang tao na hindi ako magarbo, pero yung sapatos, wow, intindi, nakarilong mamahalin. Parang, Totoo yan, Orly. Kaya nasa kultura po natin yan at dapat ating i-address yan at dapat kawawa naman ang ating mga anak, ang ating mga apo, Orly, ang ating mga future generations. Dapat ipaglaban natin ito. okay, so, well, tama yung observation sa inyong palagay, Atty. Domingo, na walang papupuntahan itong version na ito kung ito ipapasa, ito may ipaiiral na anti-political dynasty bill, itong pinag-usapan natin na bill ni Congressman Sandro and Speaker Bojidi. Totoo yan, Orly. Alright. At nakakalungkot po ito. Gawa ng hindi naman nila tinutugon ang sigaw ng bayan against dynasties. Paulit-ulit po tayo dito at dapat makinig na sila. Sila yung mga legislators at dapat makinig na sila sa atin at sila ang ating inelect na mga legislators kuno at mga mambabatas. Dapat they should follow the Article 2, Section 27 of the Constitution na kanila yung dapat pina-follow, no? Dapat nila tinutugon yun. Hindi nila tinutugon ng 38 years na. So every day of the year, every day of na tayo ay nabubuhay, violate na nila ang Constitution. Every day yan since 1987. So pwede ba natin payagan yan? Elect pa rin ba natin mga tao na lumalabag sa ating Constitution? Hindi naman siguro natin gusto yan. Kaya siguro hindi tayo ma-asenso, no? Tama, Orly. Lalo-talo na yung ang problema din naman kasi siguro ito na siguro observation na lang Atty. Domingo. Ang problema minsan hindi rin naman nasa mga politiko yung mga nailuluklok sa pwesto. Ang malaking problema natin ngayon yung mga botante, yung mga namimili ng maluluklok sa pwesto. Do you agree with that, attorney? I agree with that. But again, let's not blame the electorate That's right. because marami silang problema. Tama. Bigyan mo lang yan ng konting abuloy, i-elect na nila yung mga dynastiya. So dapat bigyan natin ng edukasyon ng mga kababayan natin. Huwag natin i-blame sila. Dapat bigyan natin sila ng masusi at malawak na mga statements na dapat maintindihan nila kung bakit natin pinaglalaban itong anti-dynasty bill na ito. Mukhang Dapat malaman po nila yan. Pag nalaman po nila yan, kagaya ng the last political contest natin, may pagbabago. So it's a very slow process, but nonetheless, we have to be firm and forceful in our advocacy against dynasties. At yan ang lulutas sa marami nating problema, lalong-lalo na graft and corruption na ating dinadanas ngayon sa ating bansa. Magandang maging cause natin yan for the 2028 election, Atty. Domingo. Lalo-lalo na doon sa mga botante na okay na yun, ang suporta pakitin natin sa ating mga napupusuang kandidato. Pero huwag niyong isasanla ang kaluluwa ninyo. Huwag na. Totoo yan, Orly. Huwag natin isanla. Ginagawa nilang business to meron nga akong nakilala na napakatanda ng congressman, no? Hindi ko nasasabihin ang pangalan. Tinanong ko, bakit po ganito ang nangyayari sa atin? At napakaraming ating mga nephews, mga nieces natin up to the X degree of consanguinity. But iho, hindi mo ba alam
wala na kaming trabaho, wala na kaming kikitain kung kami hindi magra-run. So in other words, ginagawa nila ang kanilang electoral offices as a source of their revenues at income. At pinapanatiligan nila ng napakaraming taon because kailangan nila na meron silang revenues para manatili ang kanilang influensya at ang kanilang karapatan. So, yun ang nangyayari dito. So, ang tao naman, since mayroon silang tumatanggap naman ng mga 10,000 pesos or 5,000 pesos, depende sa yaman ng mga kandidato, wala nang katapusan niya. Paikot-ikotan lang po tayo. Yan ang cycle. That's the vicious cycle that we are experiencing right now, Orly, Attorney, since the time immemorial. okay, nako. Siguro lalo nating palawakin pa usapin ito. Ito kasi isa sa ating mga nakikitang pinakamabisa pa ring solusyon sa mga problema kinakaharap natin, lalo na yung political instability. Ang pagpapabigay ng magandang kaalaman para ho sa mga pinaghahandaan natin tuwing sasapit ang eleksyon. Attorney, maraming Tama. salamat sa ulitin. Maraming salamat, Orly, sa tulong mo at sa suporta ng media sa amin. Maraming salamat. Past President, Philippine Bar Association and Chair ng Movement Against Disinformation, si Attorney Rico Domingo. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Hilingan.